Dalawang lalaki ang naghahanda para sa isang paglalakbay. Matindi ang sikat ng araw pero hindi nila alintana ang init na sumasalubsob sa kanilang mga katawan. Ang isa sa kanila may sukbit na backpack na katamtaman ng laki. Handa na ito sa pag-alis. Bong, tara na. Anyaya nito habang pinagmamasdan ang may katabaang lalaki na kanina pa nag-aayos ng mga daladalahan. Wait lang, san. Ayusin ko lang to. Baka mahulog eh. Kumpara sa bitbit ng kasama ito, hindi pang karaniwan ang laki ng sukbit na backpack ni Bongbong. May kung anong bagay na nakaumbok dito, nakatawa-tawang tingnan. Nang masigurong ayos ng lahat, buong ingat niyang pinasa ng malaking bag. Hinigpitan pa niyang hawak sa magkabilang strap ng bag at saka ng thumbs up sign kay Sander. Tanda na handa na siya. Hindi pa ba natin aantayin si sobra na ang palugit na ibigay natin sa kanya? Kung ayaw lang niyang sumama, wag. Naghihinanakit at banas na banas ang boses ni Sander. Humakbang siya papalayo sa kausap. Hindi pa man siya nakakadalawang hakbang. Nasulyapan niya ang payat na lalaking nakatayo sa sulok. Nakayuko ito habang naghihintay. Nakapako sa kanyang kinatatayuan si Sander. Hindi niya maipaliwanag ng biglang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang bugso ng kanyang damdamdamin at sa ganitong pagkakataon, alam niyang isang tao lamang ang makakapagdulot sa kanya ng ganoong pakiramdam. Kumilos mula sa kanyang kinatatayuan ng payat na figura upang iparamdam ang kanyang presensya. Nagangat ito ng mukha. Marcus, kala ko di mo na naman kami sisiputin eh. Nakuha mo ba ang mga text ko? Tatawagan dapat kita kaso naubusan ako ng load. Mauna-una na sana kaming umakyat. Ito kasing si Sandar nagmamadali. Tuloy-tuloy ang ratsyada ni Bongbong. So anyway, nung di ka nasipot dati, inisip na lang namin na busy ka talaga. Kami na lang ni Sandra ang pumili ng lahat pati kulay, saka kung saan gagawin. Alam ko namang matutuwa dun si... Shut up, Bongbong. Agaw ni Sander. Natigilan ng dalawang lalaki. Muling nanaig ang katahimikan. Nang mahimas-masan nagsalita si Sander. Mabuti pa umalis na tayo para makabalik tayo ng maaga. Nagulat man agad na sumunod sina Bongbong at Marcos. At dahil mas malaki ang dalang backpack ni Bongbong, nahirapan itong makahabol. Hoy, antayin niyo ako. Hawak pa rin itong mabuti ang dalawang strap ng kanyang backpack habang patakbong humabol sa mga kasama. Tahimik na tinahak ng tatlong matarik na daan patungong bundok ang pakaw, ang tanging dahilan sa muling pagbisita nila sa Sagada. Tumindi ang sikat ng araw. Tiningnan ni Sander ang kanyang relo. Pasado 12:00 na ng tanghali. Kung walang aberya, mararating nilang tuktok sa pasado 2:00. Pinilisan niya ang lakad ngunit madaling nakahabol si Marcos. Nagkasabay sa paglakad ang dalawa. Tila maging sa paglakad ay nagkukumpetensya ang kanilang mga paa. Walang gustong magpahuli. Samantala patuloy niya nahuli sa pag-akyat si Bongbong dahil sa mabigat na dala nito. Sinulya pa ni Sander si Marcos. Nakatingin ito sa kawalan. Tila hindi alintana ang nakatiting na katabi. Kapansin-pansin ang labis na pagkahumpak ng pisng nito. Lalong pumayat ang lalaki mula nang huli silang magkita. Bata pa lang sila. Natural na ang kapayatan ni Marcos. Ito rin ang dahilan kung bakit madalas nila itong tuksoing malnourished, batang Afrika, payatot, tingting at anong pang pwedeng ipangtukol sa tipang karaniwan itong pangangatawan. Sa kanilang magbabarkada si Marcos yung tipo ng tao na kahit anong lakas ng langon ay dito mataba. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Sigaw ng utak ni Sander. Panakaw siyang sumulyap sa katabi. Kapansin-pansin ang pangingitim ng ilalim ng mga mata nito at ang papatubong balbas na mukhang nalimutang ahitin. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa suot nitong panlalon na mukhang hindi nalabhan ng isang linggo. Sa itim nitong t-shirt na kumupas na sa kalumaan. Sa buhok nitong mala Freddy Aguilar na ang haba, na bahagyang gumagalaw sa ihip ng malamig na hangin. Muli niyang ibinalik ang tingin sa humpak nitong mukha na sa lalalim nitong mga mata na ngayon ay nakatingin sa kanya. Kung gusto mo akong durugin, busin, huwag mong pigilan ang sarili mo. Biglang sabit nito. Walang damdamin na naig sa mukha nito. Binawi ni Sander ang tingin sa katabi sa muling tumutok sa dang tinatahak. Binilisan niya ang lakad. Samantala habang panay ang titig ni Sander sa kanya, panay rin ang paglalakbay ng isip ni Marcos. Kung nakakamatay lang ang mga titig, matagal na siyang pinaglalamayan. Alam kong ako pa rin ang sinisisi mo sa nangyari sa kanya. Pilit pinalaya ni Marcos ang isip. Sinulya pa niya si Sander. Ilang beses niya itong nahuli na panay rin ang titig sa kanya. Nanguusig ang mga tingin ito at alam niya ang dahilan. Inapuhap ni Sandra ang relo. 1 oras pa bago nila marating ang tugatog ng bundok. Bundok ang pakaw. Nababalutan ng misteryo at samut-saring pamahiin at paniniwala. Hindi man kataasan kumpara sa ibang bundok.
Paborito pa rin itong dayuhin ng mga taga-roon at ng mga turista dahil sa kakaiba at natural nitong ganda. Bagamat may ilang panawagan ang pinalabas tungkol sa dayo na nagbabawal na ito ay akyatin tuwing buwan ng tag-ulan, simula Hunyo hanggang Agosto, maparami pa rin ang umaakyat dito sa ganitong panahon. Noong nakaraang Hunyo lamang, isang grupo ng mga kabataan ang nagpasyang akyatin ang bundok Ampakaw. Come on guys, Ampakaw is just 6,184 feet. Chicken feed yan. Pagmamayabang ni Marcos sabay turo sa tuktok ng bundok. Nakikita niyo ba yung cell site na yun? Yun ang destinasyon natin. Pre, hindi ba delikado umakyat ngayon? Panay ang ulan tuwing hapon. Baka malambot ang lupa. Nag-aalin lang ang sabi ni Sander. Ayan ka naman sa pagiging Mr. Comfy mo. Huling araw na natin ngayon sa Sagada. Itong Ampakaw na lang hindi natin napupuntahan. Come on, let's be adventurous and explore the place. Katwiran ni Marcos. I agree. Since the day, sabat ni Erica. Ang kaisa-isang babae sa pinakabata sa grupo at kapatid ni Sander. At saka mga kuya, baka hindi na ako makabalik dito sa Sagada. I-start na ang SEM next week, so we might as well explore it now. Tad-tad ng excitement ang mukha ng babae. Umayon ang lahat sa plano. Tanging si Sandra ang medyo alanganin. Bahala na nga kayo. Ang sa akin lang, kahit hindi gaanong kataasan ng Ampakaw, traidor pa rin yan kapag umuulan. Malambot ang pundasyon, matarik ang daan. Buti sana kung wala tayong kasamang babae. Sinong babae? I can take care of myself. One of the boys naman tong utol mo, San. Saka andito naman kami ni Bong, pang-iinganyo ni Marcos sa kaibigan. Oo nga naman, paano pa't naging miyembro ng UP Mountaineers itong si Marcos kung di niya ma-explore ang Ampakaw, diba? Sabat ni Bongbong. Matapos makuha ang ilang direksyon sa pag-akyat ng Ampakaw, agad naghanda sa pag-akyat ng 4. Sabik na sabik ang lahat. Maging si Sander na noong una ay skeptical, ay nakahirit na rin sa biruan. Para sa mga baguhan kaya itong akyatin ng 2 oras kasama ang pahinga. Para sa mga bihasa, kaya itong akyatin ng 1 oras at kalahati lamang. Mas mabilis naman ang pababa. Sapagkat veteranaro sa akyatan, pinangunahan ni Marcos ang grupo. Sinusundan siya ni Bong tapos ay sina Eric at Sander. Maliban kay Eric na tanging maliit na water jug at digital cam lang ang dala. Kapwa may mga sukbit na malalaking backpack ang 3 lalaki. Dala ni Bongbong ang machichibug kasama ang 2 litro ng mineral water. Si Marcos naman ang natoka sa munting lutuan at tent na ititindig nila sa taas ng bundok. Samantala, bitbit naman ni Sander ang isang sleeping bag at 2 kumot, panlaban sa lamig. Nagsiksik din siya ng jacket sa bag para kay Erica, sakaling lamagin ito ng gusto. Okay pa ba kayo? Sigaw ni Marcos sa mga kasama. Okay pa, ganting sigaw ng lahat. Pagdulas ng ilan pang minuto, naramdaman na ni Erica ang pagal. Wala na sila sa kalahati ng aakyat. Erica, tanong ni Sander sa dalaga nang mapansin na hindi na ito makalakad ng diretso. Okay lang kuya, grabe nakakapagod pala talaga. Yan na nga bang sinasabi ko sa'yo? Bigla ay nagtuwid ng tayo sa Erica. Sinong pagod? Ako pagod? Hindi ha. Ilang minuto liya hindi na naitago ni Erica ang hapong nararamdaman. Marcos Bong, pahinga muna tayo. Pambubuyo ni Sander sa 2 kasamang hindi pa aga nung nakakalayo. Sumalampak si Bong sa damuhan. Humilata na sina Eric at Sander. Hindi si Marcos. Tila wala itong kaparaguran. Nanatili itong nakatayo. Saan kaya nito kinukuha ang kanyang lakas? Tanong na Erica sa isip habang pinagmamasa ng payat na lalaking animoy napakalalim ng iniisip. Nakatingin lamang ito sa malayo. Pilit tinatanawang hindi maabot ng kanyang mga mata. Mga pre, ano kayang meron sa tuktok? Walang ano-ano isambit ni Marcos. Nakatingin pa rin sa malayo. Hindi tila tuloy alam kung sino ang pinatutungkulan ng tanong niya. Tingin niyo ba makikita ko roon ang buong Sagada? O kaya yung boundary ng Ilocos at Tierra pa sa Isabela na sinasabi ng babae sa information center kanina? Ano sa tingin niyo? Tuloy-tuloy si Marcos. Di alintana ang nagtatakang ekspresyon ng mga kasama. Asus, umandar naman ang pagiging poetistic poet mo. Anong meron sa kabila? Anong meron sa luntiang dahon? Asus, ano pa? Di bundok. Pangasar ni Bongbong. Ako pag namatay ako gusto ko sa tuktok ng bundok ilibing. Bigla isingit ni Erica. Ha? Ano ka mo? Napabangon si Sander sa tinula ng kapatid. Aba sis, pahihirapan mga taong maglilibing sa'yo. Ano ka sinuswerte? Problema ba yun? Di i-cremate nyo na lang ako para mabilis. Tapos ihahasik nyo yung abo ko dun sa bundok. Parang yung sa movie. Ni Sharon Cuneta at Ariel Rivera na ikaw. Tuloy ang abiso ng dalaga. Tila nangangarap ng gising. Sa ilog itinatapon ni Sharon ang abo ni Ariel. Hindi sa tuktok ng bundok. Tutol ni Sandra. Susyo na rin yun. Asartalo ni Erica. Grabe, malayo pa bang tuktok? Kala ko ba yakang-yakang mo ang pag-akyat? Kala ko ba malakas ka? Kala ko ba
Makasama rin sa pangbabana si Bongbong. Oh, shut up. Ikaw din naman hinahapon na. Ganti ng dalaga sa may katabaang lalaki. Hindi na ito na may kakailang pagod na nararamdaman. At least ako may dalang tabatsoy na bakbak. Ikaw, balik ni Bongbong. Sumasambulat na asaran pa rin ng apat na magpatuloy sila pa sa pag-akyat. Nagsuggest si Marcos na si Sander naman ang mauna at nagpresenta siyang iaalalay kay Erica. Ikinatuwa ito ng dalaga. Matagal ng crush ni Erica si Marcos. Ito rin ang isa sa matinding dahilan kung bakit sumama siya sa sagada. Habang umaakyat, tumatarik na rin ang dinadaanan nila para silang pumipila sa kubeta habang naglalakad. Sander, Bongbong, Erica, Marcos. Ito ang naging arrangement nila sa pag-akyat. May mga pagkakataong nangungulelat si Bongbong dahil sa bigat ng katawan nito. Pero nauunahan pa rin niya si Erica. Sadya naman nagpapahuli si Marcos para alalayan ng dalaga. Isang mahabang sanga ang nahagilap ni Marcos. Inabot niya ito kay Erica. Gamitin mong lukod. Diyan mo ilipat ang pwersa para di ka mahirapan. Naalala ni Erica ang dalawang foreigner na nakasalubong nila kanina. Isa sa kanila, may dalang trekking pole para mas mabilis na makakayat sa matatarik na bahagi ng bundok. Dalian mo, Erica. Naiiwan ka na dyan. Sigaw ni Sander mula sa unan. Huwag niyo akong alalahanin. Kaya ko to. Iisa lang ang daan. Di ako maliligaw. Basta dalian mo. Oo, makakarating ako. Porsigod si Erica pero patang-pata na siya. Butil-butil na ang pawis sa kanyang noo. Erica, nasan ka na? Hindi na malaman ni Erica kung sino ang nagsasalita. Automatic ang sagot niya. Andito lang ako, promise. Bantayan.